Hello mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Welcome back to my channel mga kabayan. Yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa dalawang requirements for OFW, pambansang pabahay for OFW program. Meron kasing dalawang requirements dito na medyo nung una hindi ko maintindihan kung paano ko siya kunin, kung saan ko siya kukunin, at kung paano ko siya mafi-fill upan, kung ako lang bang gagawa nito or sila yung bang magbibigay. Parang ganito kasi I'm an OFW, wala naman ako sa Pilipinas. So, nagtataka ako kung paano gawin. Kasi ako interesado talaga ako sa program na to. Kasi as an OFW, gusto ko magkaroon ng sarili kong bahay na hindi ganun kamahal. Kasi OFW ako dito sa Hong Kong, hindi naman ganun kalaki yung sahod ko dito, 'di ba? So, masaya ako na nagkaroon ng program na ganito kasi hopefully, 'di ba, magkakabahay din ako soon. Parang ganoon yung nasa isip ko. Sayang talaga at hindi ako nakasali sa first batch kasi late ko na nalalaman tungkol sa pabahay program na to. Ngayon, ang hinihintay ko is yung second batch. Hopefully, sana soon. Hindi ko lang alam kasi naghihintay lang talaga ako. Pero anyways, tungkol nga dun sa dalawang requirements na yun. For example, yung unang requirements is yung application form. Hindi ko maintindihan kung saan ko siya kukunin, kung paano gagawin ganyan. Tapos yung letter of intent. Iniisip ko, ako ba yung gagawa ng letter of intent? Buti na lang meron akong kaklase na nakapag-apply for the first batch. Pero tinanong ko siya, kumusta naman yung application mo, napasa mo ba lahat ng kailangan mo? So, paano ba? Sabi niya, napasa naman daw niya lahat, pero naghihintay pa rin daw siya ng updates, kasi until now, wala pa daw update. Pero, nakita niya yung vlog ko, dun sa page ko yata, tapos, sinan niya sa akin yung document, yung talagang letter of intent, tsaka yung form. Tapos sabi ko, buti na meron. Kasi ngayon hindi ko na aalalahanin. Tapos nakita ko, inopen ko yung documents na sabi ko, wow, ganito pala yung letter of intent, tsaka yung application form. So ngayon, sinave ko talaga siya. Ay, taka, ilalagay ko nga pala dyan sa gilid. Ayan yung itsura ng letter of intent, tsaka yung form. Ngayon, ang hinintay ko na lang is yung announcement nila for second batch. Hopefully talaga hindi matagal. And sana sana makasali din ako kasi I'm an OFW for 8 years na at talagang hirap ako pagdating sa usaping pagpabahay. Kasi sa totoo lang mga kabayan, breadwinner po ako. And hindi naman ganun kalaki yung sahod ng mga OFW dito sa ibang bansa. I mean, dito sa Hong Kong. Kung sa ibang bansa ka, like Europe, siguro malaki-laki pa yung sahod dun. Pero here in Hong Kong, sa ngayon, yung sahod ko, depende sa palitan ng dollar, mga nasa 32,000. And syempre, breadwinner po ako. So, mahirap talaga. Tsaka hindi naman mura yung bahay. 'Di ba? But at least dito sa program na to na pabahay, nagbabayad kaya ako ng pag-ibig every month. So, sayang naman kung hindi ko magagamit yun, 'di ba? At least ngayon, magagamit ko na talaga siya. So, ayan, sinare ko lang sa inyo mga kabayan kasi baka meron din sa inyo dito na nagtatanong or mapapaisip kayo saan makukuha ng letter of intent or ng form na ito. Diyan po, nakita nyo. Again, for more information, just please connect with me in my other social media account. Nasa ating description section or lalagay ko sa ating comment section. That's it mga kabayan. Thank you so much for watching. For more updates, please support my channel. Bye!